Ito na lamang yung natira doon sa motor na sinunog kanina at doon sa gulong ng truck na nasunog kanina na parte noong komosyon na nangyari dito sa may paanan ng Ayala Bridge. Ulong yan dito sa Ayala Street, dito sa lungsod ng Maynila. So let's paint a picture kung ano ba muna yung nangyari kanina. Nakausap natin yung mga kapulisan. Ito, kung harang na ito, itong truck na ito, nilagay nila dito as early as 10 in the morning. Para nga pagbawalan ayun, na makapasok at makatuloy dito sa Ayala Bridge yung mga nagpo-protesta. Just to put some context, ito kasi ng Ayala Bridge, let me show it to you. Itong Ayala Bridge, ayan, yung tulay na nakikita ninyo sa likod ko, kapag diniretso mo yan, pagkababa mo dyan, pagkanan mo, nandun na mismo yung isa sa mga gate papunta ng Malacanang, no? So talagang heightened yung security dito dahil madadaanan din doon yung Department of Budget and Management, which for sure ay isa sa mga mainit na opisina ngayon, no? Bilang parte, again, September 21 today, we're having various demonstrations across Metro Manila and across the country para i-denounce yung nangyayaring korupsyon sa gobyerno, parte ng sunod-sunod na discovery ng mga anomalous and ghost flood control projects sa ating bansa. Until around the afternoon, may mga dumating na unidentified masked men. So may mga dumating na unidentified masked men dito sa area. They were trying to move forward. May mga nakausap tayo mula sa kanilang panig. Sinasabi nila, they were asking at very mahinahon. Sila nakikipag-usap sa mga kapulisan. Na payagan silang makapasok para they can make their voices heard. Pero until may di nila nagustuhan yung naging aksyon ng kapulisan and doon nagsimula yung batuhan ng mga bricks, ng mga kawayan, ng mga babasagin na bote. We asked the police for their side, iba naman ang kanilang kwento. Sinasabi nila, it was the unidentified masked men na nagsimula noong komosyon, na nagsimulang mambato na kanina, kaya nangyari yung komosyon. So, nung nasunog itong truck, yun yung panahon na the unidentified masked men were able to gain some ground, na i-push nila papasok doon sa tulay itong ating mga kapulisan. But later on, the police were able to gain some ground and na-push nila ulit palabas dito sa may Ayala Street yung mga unidentified masked men. Tumakbo sila at may ilang dinampot yung mga kapulisan kanina. Kanina, nandun tayo. We were able to see first-hand and up close yung nangyaring mga pag-aresto. Iba doon, sinasabi, hindi sila parte ng komosyon. May nakausap tayong isa, he's claiming na isa lamang siyang just doing photojournalism duties. Pero dinampot siya ng mga kapulisan. Ay sa nakausap tayo ng police, itong mga dinampot nila will still be under investigation. So doon malalaman kung talaga bang parte sila noong mga unidentified masked men na involved doon sa komosyon. So we don't have the figures yet kung ilan yung mga nasaktan na police, ilan yung mga nasaktan na civilian dito sa nangyaring komosyon kanina. But right now, medyo mas tahimik na ngayon yung sitwasyon dito kumpara kanina. So that's basically what happened dito sa Ayala Bridge kanina. Talagang mainit-init yung naging komosyon dito. May mga sigawan, may mga batuhan ng bato, babasagin, marinig mo yung pagbasag ng mga bote, yung mga pagsabog mula doon sa gulong ng truck at galing sa motor. Sinasabi pa na meron daw mga galing din sa pulis. So we have yet to confirm these, pero that's what happened kanina dito sa may parte ng Ayala Bridge.